Hello mga kandip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Ayan, pagpasensyahan nyo na po kasi nung mag-start na akong mag-vlog, biglang nag-brown out. So, ayan, nakaschedule at ito may oras tayo kaya ituloy na natin to. Sagutin ko lang po ang katanungan ng isa nating ka-antrep kung kailan daw ba, kasi na-discuss ko doon sa ating previous video yung tungkol sa pag-renew ng DTI at saka ng sales invoice. Ito napaka-importante po ng tips na ito mga ka-entrepreneur. Wag na wag niyong kakalimutan. Lalong-lalo na doon sa mga first-timers. First 5 years, first 3 years, first 2 years. Ayan. Wag niyong kalimutan at ito po ay inyong pakatandaan. Pero bago yan, shout out po muna kay Sir Ongotero 745. Ayan, at kay Ma'am Revelyn Lopez, kay Ma'am Chirimni Pamesa, ayan, kay Sir Joyas Food Trip 9902, Sir Michael Pimentel 656, at Ma'am Catherine Miranda 1947. Ayan. So kagaya nga po ng sinabi ko kanina pag start natin, yes po, tandaan nyo po palagi na ang DTI po, kasi long term po yan, ang DTI po ay kailangan din pong i-renew kasabay po yan ng sales invoice. So para hindi kayo para hindi kayo malito, tandaan nyo, tingnan nyo, mayroon kasing yung first time ko, hindi ko yun napansin sa resibo. Wait lang, kuha po ako ng invoice. Okay, ayan, sa mga wala pong idea, ito po yung tinatawag natin na sales invoice. Ayan, may mga number po kasi ng booklet yan dito. Ito number. Yung nakuha ko. Right. And then, yung sinasabi ko po na kung saan makikita yung expiration. Ayan, dito po yan sa pinakababa. Ayan, dito po yan na part sa pinakababa. Nung first time ko po, hindi ko talaga ito napansin, hindi ko tiningnan, kasi akala ko wala lang, akala ko yun na yun, uubusin mo talaga yun, akala ko hindi siya na-expired, kasi natatandaan ko may pinag-purchasean ako before na gumamit ng sales invoice na na expired. Alam niyo po ba na napakalaki ng multa ng violation, pero that time hindi ko pa alam. Ayan, so that time, hindi ko pa alam na na-expired nga yung sales invoice. Napansin ko na lang, kasi binasa-basa ko lang yung sales invoice, tapos nakita ko, ang tagal ng taon. Kaya tiningnan ko yung aking sales invoice, doon ko napagtanto na may expiration date pala siya. So, alam ko na may expiration date, kaya lang nakalimutan ko doon sa date na kailangan ko siyang i-renew. Hindi ko alam na 2 months before pala the exact expiration date ay kailangan na siyang i-renew. Halimbawa ito, kasabay siya ng DTI. Halimbawa ito, nakasulat yan dito. Nandito yung printing press na na pinagpagawaan nyo. Hindi ko kasi makita kaya nilalayo ko. Tapos yung malabo ng mata. Tapos yung address nila, tapos date issued, ayan, 02/04/19. I-flash ko na lang. Ayan, 02/04/19, valid until 02/04/24. Pero hindi ka dapat mag-renew ng doon mismo ng February na. 2 months ahead, pwede mo na itong i-renew kasabay po ng DTI. So, ayun na. 2019, ito na print, bali parang pang pang second 5 years na renew ko na ito. Actually, nung pag-renew ko, dahil nga ni-renew ko siya ng exact date, may violation na pala yun. So, sa pagkakatanda ko, parang 11,000 ang binayaran ko nun sa violation dyan, sa late of renewal ng DTI at saka ng sales invoice. So, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 years po. 5 years ang expiration ng ating mga sales invoice. Ganun din sa ating mga DTI. So, nandito yung aking DTI. Picturean ko at i-flash ko po dito sa screen para makita nyo yung, lalo na doon sa mga wala pang idea, wala pang mga DTI. Ayun, nakalagay din po, para din siyang sales invoice na nakalagay siya doon. Kung kailan mo siya
kinuha at kung kailan yung kanyang validity. So, tandaan po natin yan para hindi po tayo magkaroon ng penalty at para po wala tayong magastos. Kasi, pagka nagkaganon na malate ka ng renew ng sales invoice, late ka ng renew ng DTI, syempre, ano na natin yun? Kumbaga, kita na natin yun, net income na natin yun. Kailangan mo pang maglabas ng pera. Pangdagdag na sana kapital yun. Since may violation ka, kailangan mong mag-penalty. At hindi lang yun. Pag nagkataon, makakalkal lahat ng mga penalties mo. So, ganun yung nangyari. Yung nangyari sa akin, since nga nagka-penalty ako sa sales invoice dahil late of renewal at DTI, nakalkal na rin lahat doon sa BIR yung aking pang mga violation na mayroon palang hindi binayaran ang aking bookkeeper na mga monthly tax, quarterly tax, annual tax at hindi binayaran yung mga renewal. Hindi naman siya agad-agad, not unless kung ma-tax map ka. Na-tax map kasi ako for how many years? 2013? 12? 2023 lang ako na tax na. Diba? So, hindi yun na kalkal. Nakalkal lang siya. Hindi naman siya lately, pero dapat kung na-tax map ka kagaya, halimbawa 2 years ago ka lang or last year, tapos na-tax map ka kaagad, makakalkal yun, makikita ka agad. Pero since nung pag-start ko, hindi pa sila nag-tax mapping dito, ang BIR, so hindi yun na nakita kaagad na violation noong 2019. Pero nga, dahil kung halimbawang na-tax map ako, baka wala pang 2019 kasi previous noon, ang mga hindi pala binayaran, 2017, 18, ganun, na mga taxes, na mga monthly, quarterly, annual, yan. Tapos yung mga annual registration ng COR, Certificate of Registration ng BIR, yun hindi. So, nung dumating ang 2019, nung magre-renew na ako nung first 5 years ko nito, syempre, na-detect na nalaman na ito violation kasi late of renewal. Kasi doon din ako nag-renew nung same year. Dapat hindi. 2 months before of the end of your year na nakaprint dito, halimbawa February, so dapat mag-renew na ako ngayong November or December. Mag-renew na ako. Diba? So, since nga mayroon akong violation doon, nagkaroon ako ng violation, pag check na doon ng violation, lumabas na lahat ng mga violations ko. So, nakita na doon na yung mga previous years ko, since walang tax mapping yung nakaraan yung previous nakita na doon na may mga hindi ako binayarang buwan ng yung mga taxes, monthly, quarterly, annual, may mga hindi binayaran ang bookkeeper ko. So, na-share ko na po yun sa inyo na yung tiwala na binigay ko lahat na as in hindi ko na pinapakialaman talaga dahil pinagkatiwala ko lahat ng tungkol dito sa mga permits, sa mga taxes, sa pag-aasikaso ng lahat, yun ang pagkakamali ko. So every now and then, i-check din natin sa ating mga bookkeeper yung mga resibo galing sa bangko, kung mga nabayaran ba talaga or else ganun po mangyari. So since nakalkal na lahat ng aking mga violations, ang nangyari po ay ang daming nagsipaglabasan. Gumastos po ako sa mga penalties ko lang kasama ng penalty ko nito, violation, nasa 11,000 to tsaka yung DTI na hindi ko alam eksakto kung magkano ang violation nito. Basta yung parang bracket na yun is nasa 11,000 plus at yung mga other violations ko, pumatak po lahat na ang binayaran kong penalty is nasa 21,000 plus. Imagine, di ba? 21,000. Napakalaking sayang. Para sa ating maliliit, para sa ating mga baguhan, napakalaking bagay na nun kasi dagdag capital na yun or kita na natin yun. Nagasumbong sa akin na brownout. So ayun na nga, napakalaking bagay na po nung 20,000 plus. So isa parang 21 something ganun. Basta hindi ko makalimutan 20 plus. Napakalaking panghihinayang penalty lang po yun sa mga violations. So dagdag na sana kapital, di ba? Dagdag produkto o kaya may pinaglaanan kang napagamitan mo nun pero napunta lang siya sa sa wala, sa violation. Sa mga kagaya nating maliit that time,
nagsisimula pa lang kami, wala pa nga kaming wala pa nga akong branch dito. Wala pa. Meron kasi simula pa lang, super liit pa lang. Kakasimula pa lang, super liit. Tapos, yun na ang nangyari. Di ba napakalaking sayang? Kaya tandaan nyo po yan. Reminder, kung kayo po ay nagpapabayad, yung mga nag-uutos, nakikisuyo, or may mga bookkeeper, every now and then po, i-check nyo rin po yung check nyo lang yung kunin nyo lang yung resibo, tsaka yung form na pinagbayaran. Kasi yung ginagawa ko before, hindi. Siya lang lahat nagpa-file. Tapos, tinatanong ko lang, tatawag, yun pala, nagsisinungaling lang sa akin ng ilang taon. So, ayun. And then, i-remind nyo po inyong mga sarili na kailangan i-renew ang DTI at kailangan i-renew ang mga sales invoice. At tip na rin po, sa sales invoice po, dapat sunod-sunod po ang paggamit nyo ng booklet. Sunod-sunod, halimbawa, start kayo sa 1, pataas. Hindi yung pakalat-kalat ng booklet ang paggamit. At dapat ang mga booklet ay nasa store, ang inyong book of accounts ay nasa store, ang inyong mga permits ay naka-display na visible sa mga tao, sa mga customers. Yun po ang aking tips sa inyo na napaka-importante dahil ang katapat po nun, pag na-tax map tayo at may karoon tayo ng mga violation sa mga yon ay katumbas po noon ay penalty na sayang ang pera. Baka matapat kayo doon sa penalty 50,000 plus. Naku, napakalaking sayang. At magkukunik-kunik na siya. Baka marami pang mas nasilip. Thank you very much. See you in my next video. Marami pong salamat. At kung nagustuhan mo ang video na ito na aking isinyer sa inyo, paki-like naman po at paki-share na rin kung hindi kalabisan. Thank you so much. Huwag niyo pong skip ang ads. Bye!